parang practice na ngayon ng mainstream media, ma'am, to put you and the Dutertes in bad light? Well, kung ganyan kung hanggang dyan lang ang kakayahan ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan. Kasi kung makita mo ang international media, paano sila mag-present ng balita, paano sila naghahanap ng mga bagay o mga aktibidad o mga pangyayari na ipabalita, napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa atin sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas, nakita nyo ang example kung paano maglahad, mag-present ng balita ang ating media outlets. And unfortunately, kung gagawin talaga natin araw-araw na Diyos ang pera, wala talagang pagbabago na mangyayari sa ating bansa. Sa journalism man, sa mainstream media man, o sa iba't ibang aspeto ng ating bayan. Buti na lang, meron na tayong social media ngayon. Yes. Kung saan nakikita natin kung ano talaga yung katotohanan na nakita ng tao at lumabas sa bibig ng tao. Yes. Nakakalungkot na marami sa ating mga Pilipino ang ginawang Diyos ang pera. Kundi dapat ang gawin nating guide sa ating pang-araw-araw ay yung pagiging Pilipino natin. Bayanihan, disiplina, resilience, at iba't iba pang magandang asset ng Pilipino. Hindi naman kilala ang mga Pilipino noong unang panahon, hindi kilala ang mga Pilipino to be greedy. Yes. But somehow, sabi ko nga doon sa aking talumpati sa London, somehow, along the way, through the years, nagkanya-kanya yung mga Pilipino at naging Diyos nila ang pera. Hindi lahat, naging Diyos ng iba yung pera. VP Inday, just to conclude this statement, meron bang mensahe si PRRD or ikaw sa mga kababayan natin, ma'am? Si PRD, kayong PRD na lang, nabanggit ko sa kanya na Senator Rodante Marcoleta recently celebrated his birthday at sinabi niya na ipaabot yung kanyang belated birthday greetings kay Senator Marcoleta at sabihin kay Senator Marcoleta, keep in good spirits and keep in good health. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa buwelta ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga mainstream media sa Pilipinas no. Particularly po itong GMA Public Affairs at Abante News Online dito po sa kanilang mga social media na nag-post po sila no. Kinuha po nila yung example lamang ni VP Sara doon sa kanyang statement, doon sa kanyang speech doon sa ICC rally no. Yung example niya na I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress no. So dito mga kababayan ay malinaw naman sa aking opinion na talagang pinapalabas nila na masamang tao itong si VP Sara no in relation doon sa ongoing impeachment, doon sa pagbabanta. So ito yung gustong ipoportrait ng mga mainstream media mga kababayan na talagang masamang tao si VP Sara no. Para bagang nag-uudyok ng violence itong si VP Sara, ito yung gustong palabasin ng mga mainstream media mga kababayan no. At for the context doon sa mga hindi nakapanood doon sa speech ni VP Sara, ito example lamang no ni VP Sara doon sa kanyang talumpati na kung saan yung patungkol dito sa mga AJK victims nga kababayan na sinasabi ng mga mainstream media ng mga kalaban ni dating Pangulong Duterte na nasa 30,000 daw yung biktima ng AJK pero naging 13,000 na lang at ngayon doon sa ICC ay nasa 30 plus na lang daw mga kababayan. So ito yung sinasabi ni VP Sara no na kahit naman hindi related doon sa drug war ay sinasabi nilang drug war yung dahilan ng pagkamatay doon mga kababayan no. Ito yung sinasabi ni VP Sara na kahit siya kung may asawa siya at may kabit at pwede siyang mag-utos ng tao para patayin yung kabit
kabit ay AJK na rin yun ang sasabihin nila mga kabayan para magmukhang marami yung biktima ng drug war ni dating Pangulong Duterte. So ito yun mga kababayan, no? Talagang pinoportrait nila ditong masama si VP Sara, no? Para suportahan yung kanilang allegation, itong binabato nila kay VP Sara, itong pagbanta niya dito kay Pangulong Marcos, kay First Lady Aranita Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez, no? Doon sa kanyang video na ginamit nga po or pinalabas dito sa impeachment trial, yung may nakausap na di umano si VP Sara kapag namatay siya or kapag pinatay siya ay meron po siyang kinausap na maghiganti para sa kanya mga kabay. So ito yon. Gusto lang i-connect ito para ang mga tao ay maniwala na si VP Sara ay ganun talaga mga kababayan. So itong mga mainstream media talaga ay sa dami-dami ng mga magagandang sinabi ni VP Sara doon, no? Para doon sa drug war na yun naman talaga ay para sa kaayusan ng bansang Pilipinas, para sa peace and order, pero yung mga media ay ito lang yung kanyang kinukuha mga kababayan, yung example ni VP Sara lang talaga. So sabi nga ni VP Sara, malayong malayo yung quality, no, yung kalidad ng journalism dito sa Pilipinas kumpara doon sa ibang bansa. Kaya para sa akin nakakahiya ito mga kababayan, no? Bilang dito sa mga mainstream media, mga journalist, mga journalism people, no, dito sa Pilipinas, nakakahiya po itong sinabi ni VP Sara, no? At for sure, maraming mga international media rin ang makarinig dito, no, dito sa statement ni VP Sara patungkol dito sa kanila, dito sa local media sa ating Pilipinas dahil dito, no, at sinabi nga ni VP Sara ay kung araw-arawin mo ba namang sambahin ang pera ay ganito talaga. Hindi na uusad ang Pilipinas mga kababayan. So dito sa statement ni VP Sara na ito mga kababayan, sa aking palagay ay siguro may idea siya, no, kasi pag pera daw ang ginagawang Diyos ay siguro may involved ditong pera mga kababayan. So kung ano man po itong nalalaman ni VP Sara ay hindi po natin alam mga kababayan. At for sure may intel naman din yan si VP Sara mga kababayan. Alam niya yung mga nangyayari dito, no? Itong patungkol dito sa PR or masabi nating PR. Patungkol dito sa pag-quote nila dito sa example ni VP Sara. So another PR siguro ito para i-demolish, no, itong si VP Sara, no? Character assassination kumbaga. Pero sa tingin ko ay hindi po sila nagtatagumpay dito or magtatagumpay dito mga kababayan, no? Maliban na lang doon sa mga doon talaga sa mga side nila, itong mga diehard Duterte haters na talaga bang bulag na sila dito sa nangyayari, no, sa corruption sa ating bansa. Itong kriminalidad na sinabi ng PNP ay bumaba daw po, no, ang kriminalidad dito sa Pilipinas mga kababayan, pero dito naman sa mga balita ay hindi naman po tayo bulag at bingi, no, para hindi natin malaman yung mga patayan, no, halos araw-araw may mga krimen, may mga hold-upan. Kaya talagang yung mga tao, mga kababayan, ay sinasabi lang, na-miss nila yung panahon ni dating Pangulong Duterte na imbis yung mga naririnig sa balita, yung mga pinapatay ay yung mga masamang tao, yung mga adik, yung mga hold-upper. Pero ngayon, yung mga estudyante, yung mga inosente, yung mga nagtrabaho lang na maayos, yun yung mga pinagpapatay, no, ng mga masamang tao mga kababayan. Kaya sa tingin ko hindi rin po natin masisisi itong mga Pilipino talaga, no, na nakikita nila yung totoong nangyayari, no, na mas okay sa kanila na yung mga masamang tao yung mawala kumpara dito sa mga inosente na nagtrabaho lamang ng maayos, no. Naglalakad ka lang dyan sa daan, bigla kang hinold up, bigla kang sinaksak, mga ganon. Yung mga TNVS riders nga, no, mga kaubayan, na nakita natin sa balita na hinuhold up at sinasaksak mga kaubayan. So talagang nakakalungkot yung nangyari ngayon sa Pilipinas mga kababayan, na talamak yung korupsyon at ito pa yung kriminalidad mga kababayan talaga. Kaya hindi po natin masisisi talaga yung mga tao na na-miss nila yung panahon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. At iwan ko ba kung merong statement dito yung human rights, no, patungkol dito sa mga left and right na mga hold-upan at patayan, no. Parang di ko alam kung baka may narinig kayo, pero ako wala akong narinig na balita or statement na kinundi na ng human rights group, no, patungkol sa mga bagay na ito mga kababayan. So ano pa masasabi nyo dito sa raceback ni VP Sara Duterte dito po sa mga mainstream media sa Pilipinas mga kababayan, na napakalayo daw ang quality, no, ang kalidad ng journalism dito sa Pilipinas kumpara doon sa ibang bansa mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.